Ang mga salitang Mon of Erosion ay biglang sumagi sa isip niya. Talaga bang ganoon kalakas ang grupong ito? Nagpatuloy si Zhu Zeng, bumubuo kami ng mas malakas na koponan para sa susunod na misyon. Sa pagkakataong ito, ang investigation team ang mangunguna at kayo ang tutulong sa kanila. Huminga ng malalim si Jiang Yi, matatag ang ekspresyon. Naiintindihan ko. Pupunta ako agad. Hindi na siya nag-isip ng matagal. Kailangang matuldukan ang grupong Ronin mula sa Nyon. Kung hindi sila mapipigilan, magiging malaking kahihiyan ito para sa buong rehiyon ng Jiangnan. Bagamat mas gusto ni Jiang Yi na mag-ingat at magtipon muna ng impormasyon bago kumilos, naroroon pa rin ang kanyang tungkulin. Higit na lumala ang sitwasyon kaysa inaasahan niya. Wala na siyang pagpipilian, kailangan niyang kumilos. Hindi nagtagal bago siya nagdesisyon na pumunta sa Blizzard City. Alam niyang kung kakailanganin ang lakas niya, hindi siya maaaring magpabaya hanggat masisiguro niya ang sariling kaligtasan. Hindi pwedeng manatili siya sa gilid lamang. Sa pinakamababa, nakakapagpakalma ang ideya na kailangang lipulin ang mga Ronin. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng kapayapaan. Kapag pinabayaan kahit isang grupo, susunod pa ang iba, unay pangalawang alon, tapos pangatlo, hanggang sa tuluyang mawasak ang buong ng mga puwersang nagnanais sa yaman nito, parang mga salot sa gobyerno. Kailangan kumilos ni Jiang Yi para sa ikabubuti ng lupain at sa kanyang kapanatagan. Gayunpaman, hindi hiniling ni Zhu Zeng na isama niya ang lahat ng pinakamalalakas na mandirigma ng Tianhai City. Kailangan din nilang mag-iwan ng sapat na lakas para ipagtanggol ang lungsod. Pero, bilang maingat na tao, nagpasya si Jiang Yi na magdala ng maliit na koponan. Ang pagkakaroon ng backup ay maaaring maging pagkakaiba ng tagumpay o kabiguan. Tinipon niya ang lahat sa sala ng shelter upang mag-anunsyo. Ang 10 mutants mula sa 12 outcities ay nalipol ng eclipse, panimula niya. Ngayon, tumawag ang Jiangnan District para humingi ng tulong at plano kong magdala ng 2 tao. Humarap siya kay Liang Yu. Liang Yu. Walang nagulat sa pagpiling ito. Si Liang Yu ang pumapangalawa kay Jiang Yi sa lakas sa shelter. Bagamat simple ang kanyang abilidad, pisikal na pagpapalakas, ang kanyang husay sa martial arts ang naging dahilan para siya ay katakutan. Habang iniisip ng lahat kung sino ang ikalawang pipiliin, humarap si Jiang Yi sa isa pang pamilyar na mukha. At ang pangalawa kong pipiliin, syempre, si Hua Hua. Nabuhay ang bahagyang katahimikan ng pagkamangha sa silid. Hindi man inaasahan pero may katwiran. Ang kakayahan sa labanan ni Hua Hua ay ka-level ni Liang Yu, kaya't malinaw na siya ang tamang piliin. Napakunot ang noo ni Uncle Vu, tinuro ang sarili. Jiang Yi, paano naman kami? Balak mo bang iwan kami dito at harapin ang panganib ng mag-isa? Ito'y tungkol sa dangal, pareho para sa pamilya at bansa, sagot ni Uncle Vu ng kalmado. Bilang veterano, hindi ako pwedeng basta-basta umupo lang at walang gawin. Nagdadalawang isip si Xu Chongli, pero sa huli mariing itinukod ang kamao. Noon pa man, sabay-sabay nating hinarap ang mga hamon. Gusto naming tumulong ngayon din. Ngumiti ng bahagya si Jiang Yi habang hinahaplos ang malambot na balahibo ni Hua Hua. Malaki ang ibig sabihin ng inyong katapatan, pero hindi ito simpleng laban. Digmaan ito, hindi isang laro ng pagkakapatiran. Tumingin siya sa paligid, seryoso ang ekspresyon. Ang 10 mutants na ipinadala sa unang alon ay hindi mahihina. Halos ka-level nila ang buong base ng Tianhai City. At pinamunuan sila ng mga leader na Delta-level mutants. Huminto siya, hinayaan munang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Kahit sa ganung lakas, nilipol sila ng mga Ronin. Sa tingin niyo ba, kaya niyong harapin ang ganoong antas ng lakas? Iniikot niya ang tingin sa silid, tumigil kay Uncle Vu at sa iba pa. Yumuko si Uncle Vu, mabigat ang ekspresyon. Ang kanyang antas ng lakas ay Gamma, Level 3, antas na minsang naging mahalaga sa koponan bilang kanilang pananggalang. Pero habang lumalakas si Jiang Yi at patuloy na nag-evolve ang abilidad ni Liang Yu at Hua Hua, tila nawawala na ang dating kontribusyon ni Uncle Vu sa labanan. Masakit na katotohanan at hindi niya maitago ang pagkadismaya. Si Xu Chongli naman ay bahagyang tumango. Bagamat hindi siya ang pinakamalakas na mandirigma, palagi siyang maaasahan sa suporta sa labanan, gamit ang kanyang abilidad para kontrolin ang daloy ng labanan. Sa totoo lang, hindi rin naman siya masyadong nalungkot na maiwang hindi lumalaban. Hindi niya hilig ang pakikipaglaban. Bumigat ang mga salita ni Jiang Yi sa hangin. Alam ng bawat isa sa silid ang bigat ng sitwasyon, at kahit gustuhin nilang sumama,
pinili nilang magtiwala sa desisyon niya. Huwag kang mag-alala, Jiang Yi, kung hindi ka lalaban, hindi rin ako, ani Uncle Wu, pilit nang umingiti upang itago ang pagkadismaya. Napansin ni Jiang Yi ang itsura ni Uncle Wu at nagdesisyong bawasan ang bigat ng sinabi. Sa pagkakataong ito, pupunta lang kami para mag-imbestiga sa Linhai City, anya nang may pag-isip. Kung kakailanganin ko ng tulong, tatawagan ko kayo at saka na lang kayo sumama. Sa totoo lang, plano na yon ni Jiang Yi. Habang may ilang malalakas na mutants mula sa 3 base na nakaligtas, tulad nina Xingqian at Xiao Honglian, parehong Delta level na mandirigma, mas pinili niyang manatili sila sa Tianhai City. Mas mabuting naka-standby sila sakaling magkaroon ng emergencies. Ang pangako ni Jiang Yi kay Uncle Wu ay para na rin magbigay ng kapanatagan. Alam ni Jiang Yi na masyadong maraming salita ng pag-aliw ay maaaring makasugat sa pride ni Uncle Wu. Minsan, sapat na ang isang simpleng pagtango o pagkilala. Napangiti si Uncle Wu, tila lumiwanag ang mukha. Sige, pero huwag mong kalimutang tawagin ako kapag kailangan mo ako. Bahagyang natawa si Jiang Yi at tumango. Oo naman. Si Zucker, na nakaupo malapit, ay bahagyang nakakunot ang noo sa pag-aalala. Bakit parang napakapanganib ng misyon na ito? Talaga bang nakakatakot ang kalaban? Hindi ba't 13 lang sila? Tahimik na umiling si Jiang Yi. Hindi ko pa sila masyadong kilala. Pero sigurado akong may nakuha ng impormasyon ang Jiangnan District mula sa huling laban. Malalaman natin ang lahat pagdating namin doon. Si Yang Mi, na nakaupo sa tabi niya, ay mahigpit na yumakap sa braso ni Jiang Yi. Yumuko siya ng bahagya at napabuntong hininga. Pupunta ka na naman sa digmaan. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa'yo. Lahat ng tao sa shelter ay tumingin kay Jiang Yi bilang kanilang pinuno, kanilang tagapagtanggol. Ang presensya niya ang nagbibigay sa kanila ng seguridad at kapanatagan. Ang ideya na mawala siya ay hindi nila matanggap. Ngumiti si Jiang Yi ng banayad at niyakap si Yang Mi sa baywang. Huwag kang mag-alala, sabi niya ng may katiyakan. Palagi akong may plano. Hindi ako ang tipo ng tao na sumusugod ng walang pag-isip. Poprotektahan ko ang sarili ko at ang koponan. Nagpatuloy siya, may bahagyang ngiti. At saka, ang misyon na ito ay pinamumunuan ng Jiangnan District. Ang investigation team ang gagawa ng pangunahing trabaho, nasa kanila ang bigat ng laban. Narito lang tayo para sumuporta at lumaban kung kinakailangan. Matapos bigyan ang grupo ng mabilis na rundown ng plano, naghanda na si Jiang Yi. Sinigurado niyang maayos ang koordinasyon nila sa koponan sa Linhai City, pati na rin ang pagdating ng espesyal na tren mula sa Blizzard City para sa kanilang paglalakbay. Bago umalis, inilabas ni Jiang Yi ang kanyang modified snowmobile kasama si Liang Yu, na armado na at handa para sa misyon. Habang papasok na sila sa sasakyan, nagpadala si Jiang Yi ng mensahe kina Xingqian, Xiao Honglian, at Chen Jingguan. Ipinabatid niya ang sitwasyon sa Linhai City at hiniling na maging handa ang mga ito sakaling kailanganin sila. Hindi ugali ni Jiang Yi ang lumaban ng mag-isa habang nasa ligtas na lugar ang kanyang koponan. Hindi iyon ang estilo niya. Gusto niyang laging handa ang lahat. Mag-ingat kayo, paalala niya. Bagamat wala na ang mga mutant sa Daze City, hindi tayo pwedeng magtiwala na mananatiling tahimik ang ibang lungsod. Gumawa si Jiang Yi ng huling tawag kay Zhu Zeng. Habang wala ako, sabi niya ng mariin, siguraduhing walang puwersang makakapasok sa Tianhai City. Kailangan ko ng matatag na likuran bago ako mag-focus sa laban sa harapan. Sa tabi niya, nanatiling tahimik si Liang Yu. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa mukha ni Jiang Yi, tila may gustong sabihin, ngunit hindi mahanap ang tamang mga salita. Napansin ni Jiang Yi ang kanyang pag-aalinlangan. Pagkatapos tapusin ang tawag, ibinaba niya ang satellite phone at mahinahong nagtanong, may iniisip ka ba? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Nag-alinlangan si Liang Yu ng sandali, bago bahagyang kumunot ang noo at nagsalita. Jiang Yi, mahinang tanong niya, darating ba ang araw na mawalan ng halaga ang mga tao sa paligid mo at magpasya kang iwanan kami? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi.